can go to those and look for some guidance on how we proceed in the future, I think it will be very helpful. But there are no absolutes now because kako nga, we don't have specific proposals as of yet. No? Let's see first whether people are prepared to have a constitutional convention and are willing to trust one another in order to correct the things that we really need to correct. Thank you po. Thank you. Thank you, Agatha. We will now proceed with the questions from Rosalie Cas of UNTV. Good morning po, DS. Kanina po nabanggit niyo po na hindi kayo papayag maumpisahan yung pagsusuri sa 2026 budget hanggang hindi naliliwanagan dun sa mga issue sa 2025 budget. Ano pong ibig sabihin nito? Pinagpapaliwanag niyo po ba yung Senado dun po sa mga nabawas at nadagdag sa 2025 budget dahil nabanggit niyo rin po kanina hindi galing sa House yung pong mga amendments na malalaki dun po sa 2025 budget? Mahirap i-prejudge, no? So, bagamat alam natin na hindi galing sa Kongreso yan, hindi ko masasabing Senado ang gumawa niyan. Kasi malaki rin ang Senado, marami naman senador. So, titingnan natin. Pero ang sa akin kasi, ang ating budget hearings dito ay nakatutok sa ating mga ahensya. 'Di ba? Ano man kasi ang desisyon na namin sa mga sa Kamara or sa Senado, ang mga budget na yan ay ina-administer ng ating mga ahensya eh. Ang haharap sa amin dito sa Kamara ay yung mga DBM, DPWH, sila yung tatanungin namin. Di ba? Kasi, siyempre alam din nila yan. Okay? So, dalawang bagay yan eh. Sinabi ko, aalamin natin paano napalit, sinong pumalit. Di ba? Hindi kami pwede magpatawag ng mga senador siyempre dahil interparliamentary courtesy. Kuminsan parang wala ng courtesy, pero may interparliamentary courtesy pa rin dapat, no? So, siyempre we cannot summon them or they cannot summon us. Pero ang gagawin natin diyan siguro, tututukin natin sa sinong nakinabang. Kasi baka yan malalaman natin sa mga ahensya eh. Di ba? Ang ating Pangulo ay nag-umpisa na sa magandang umpisa dito eh. Bawat tinignan niya, sino yung mga kontraktista? 'Di ba? Tapos alam na nila kung saan nagpunta yung mga project, no? So, pagkatapos doon, siguro aalamin natin, siyasatin pa natin na mas mabuti. Tignan natin sino ba talaga nakinabang dito, 'di ba? Para malaman ng taong bayan kung sino ang talagang sisisihin nila dito. Kunin na rin po namin yung sentiments nyo kasi kahapon po nag-reveal ang Pangulo na nasa 15 contractors po ang nakinabang dun sa 20% ng total budget para sa flood control projects ng gobyerno. Kung kayo po ba yung tatanungin, kailangan po bang magkaroon ng independent body para imbestigahan yung mga sinasabing involved dito po sa mga flood control projects dahil meron din pong mga accusations against congressmen na sila mismo ay kontratista rin daw po ng mga government-funded infrastructure projects. Dahil may mga kongresistang maaring ituro, ako tingin ko mag-umpisa ang investigasyon dito sa Kongreso. Kasi kung nakalatag na naman, nakalantad na, kung sino yung talagang mga sinasabing mga maaring may kasalanan dyan, alam na namin lahat yan dito. 300 naman kami dito. Ang sinasabing kontratista, ilan? 10. Ang contractor na ano daw, ewan ko, 60, kung ano man sinasabi nila. Pero kung ikaw naman congressman ka, contractor ka, nagka-investigasyon ng kontratista, siguro hindi ka nasasusubo doon. Diba? Kami naman, sa liderato ng Congress, hindi rin kami papayag. Teka muna, delikadesa na lang. Nababanggit ka dito, pwede ba, huwag ka na muna sumali dito sa entablado, diyan ka sa baba. Diba? So, ganun ang gagawin natin. Kasi we have to first, I think, allow our internal rules and our internal discipline to work. No? Kasi naman, halimbawa, nag-investigasyon kami dito, pwede naman kami mag-recommend sa ombudsman na mag-file ng kaso eh. Bakit? Just because kasama namin dito, hindi kami magre-recommend na mag-file ng kaso. Kung may kasalanan yan, talagang papailan namin ng kaso talaga yan. Di ba? So, instead of mga independent, kasi alam mo kami, naintindihan namin ang proseso. Alam namin ang budget process. Alam namin ang mga pangyayari. Alam namin ang numbers. Pinag-aaralan natin siyempre dito yan. Kung kukuha ka ng independent investigator, ano na naman ang qualifications ng independent investigator? Yan na naman, bagong usapan na naman yan. Nandyan na naman tayo sa proseso. Mas importante, di ba, gilitan natin yung may kasalanan.
Huwag yung iisip na naman tayo ng proseso, paano na naman yan. Eh, yan na naman ang nangyari dito sa impeachment eh. Puro proseso pinag-uusapan, hindi na pag-uusapan yung talagang kaso. Di ba? So dito, dahil alam naman natin, baka nagkaabusuhan dito sa mga DPWH na projects na to, lamangan at isahan dyan. Di hanapin natin kung sino yan at panagutin na natin. Huwag na marami pang diskusyon sa proseso. Meron naman dito sa Kongreso ang proseso kung paano hahanapin namin ang may kasalanan dyan. At kami, nagkakilalanan kami dito. Maniwala ka sa akin, marami nang nalalaman yung mga tao dito na hindi lang natin tinatanong. Hindi ba? So, umpisahan natin siguro sa ganun. Ngayon, kung hindi sila masaya sa ginawa namin dito sa Kongreso, feeling nila mas magaling sila para maghanap ng accountability dito, di sige. Pero wag nila kami pangunahan kasi siguro dapat magdisiplina muna kami na sarili namin. Katulad din sa Senado. Kung halimbawa, meron silang makitang kasalanan, sina Senator Soto at Senator Lacson, sa mga tinuturo nilang mga himala na nangyari din doon, eh di siguro umpisa nila muna sa kanilang internal na disciplinary measures. Hindi naman ibig sabihin na ginawa namin yan, ginawa ng Senado yan, hindi na pwedeng kasuhan yung mga yan. Siyempre, yung kaso, yun ang susunod. Last na lang po on my part, babalik lang po ako sa Constitutional Convention na pinupush nyo po. Lagi po kasing nababanggit yung timing, lalo na po nasa kalagitnaan na po ng termino ni PBBM. At wala naman pong problema dito sa Chamber, sa House of Representatives dahil naipapasa lagi yun pong push for charter change. Pero hindi po nakakapasa sa Senado. Will you appeal for the President to certify this as urgent or para po mapabilis ang proseso? We're not there yet eh. Hindi pa namin nakakausap yung mga senador. Sa totoo na lang, may mga nakausap ako pumapayag naman. Sa totoo lang. Konti lang nga sila, pero we need 2/3 vote eh, and malayo pa doon. Pero in fairness to our senators, sa mga nakakausap ko, nakikinig naman, open naman sila. No? Siyempre, yung kanilang mga alinlangan, binabanggit nila sa akin, and they are legitimate fears and worries. So, ang trabaho natin, isubukan natin siguro maghanap ng paraan kung paano mapapahupa yung kanilang mga alinlangan tungkol dito sa CONCON. Sabi ko nga, magiging mahirap ito. Pero, mabuting mahirap. At least alam natin na mahirap kaya mas susubukan natin ng maayos. Di ba? Pero may oras pa. If you're worried about that time, I think there is time. Thank you po. Thank you. Salamat, Rose. Please go ahead. Marian Enriquez from TV5. Good morning, sir. Good morning. Sir, may statement daw po si Senator sa SP Cheese Escudero. May demolition job na ginagawa laban daw sa kanya at ang nasa likod daw po niyan, taga-kamara na gusto raw na matanggal si Cheese bago mag-file ng susunod na impeachment. Gate po ni Cheese, wala siyang kinalaman doon sa nasabing contractor at nakuha raw nito yung marami sa mga kontrata bago pa siya maging senador ulit. At sa mga kontrata daw na nakuha ng kontratista noong senador na si Cheese, wala rin daw kinalaman sa Escudero at paninita pa rin ni Escudero bakit yung 1% daw ng 550 billion worth of flood control project yung inuusisa at hindi yung 90% ng 550 billion. Bakit daw hindi yung mga contractor galing kamara ang ginagawa ng storya? Bakit daw siya? Hindi ko alam sino yung tinututok niya, no? O sino tinuturo niya. At saka hindi ko alam anong demolition job ang sinasabi dahil kung binabanggit niya yung mga lumalabas sa Facebook na kontratistang nagko-contribute daw, major contributor sa kanyang kampanya. Ako personal, hindi ako naniniwala eh. Alam mo yon, kasi malay mo kung sino yun eh. Tingnan ko yung pangalan eh, hindi ko naman kilala. Alam mo yon. So, hindi natin alam. Pero wag na siyang masyadong kabahan siguro sa mga online. Ang tignan natin yung talagang yung totoo, no? Yung mga sinasabi, ni Senator Soto, yun ang paliwanag niya. Doon sa kanila. Huwag dito sa amin dahil kami tapos na kami eh. 'Di ba? Hahanapin ngayon namin sino may kasalanan dito sa Congress. Basta ako kumbinsido ko walang nagbago dito sa yung mga rinireklamo ng ating pangulo na sinasabi niyang masamang nangyari sa budget. Walang nanggaling dito sa Congress doon. Yan ang 100% sure kasi nasa dokumento eh, nandun sa kanila eh. Ito yung dokumento na sinabmit ng Congress. Lahat ng sinasabi ng pangulo natin na wala sa lugar. Wala doon sa version ng Congress. Di ko nga alam, 6 na buwan na to, laging Congress ang sinisisi dyan sa mga problemang ganyan. Wala pa ako dito, kaya hindi ako nakakapagsalita, pero tinitignan ko, hindi ko maintindihan. Bakit Congress ng Congress ang tinuturo, lalo na yung Speaker.
Nandito na ako eh. So may access na ako sa dokumento. Lalo akong naniniwala ngayon na walang kasalanan talaga yung ating Kamara dyan sa mga nangyaring pagbabago sa budget at pagtanggal ng PhilHealth Trust Fund, yung pagbawas ng DepEd at yung pagdagdag ng pagkalaki-laking pondo sa DPWH. Gusto ko na lang malaman ngayon, dahil makukuha namin yung inventaryo ng mga proyekto na yan, sino yung contractor dyan, saan napunta yan. Tama yung may presidente. May ghost project ba yan? Ay naririnig namin meron. May duplikasyon ba yan? Naririnig namin meron. So, maraming sinasabi si Presidente doon sa kanyang press con kahapon, yung kanyang briefing sa ating mamamayan kahapon, na sa tingin ko nakakabukas mata talaga. No? And para sa amin dito, nagkakaroon kami tuloy ng lakas ng loob, no? Na talagang habulin yung mga mga katotohanan diyan. So, yung demolition job, siguro bangitin niya kung sino specifically para magkaayos-ayos na sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. Lahat kami tinatamaan, kaibigan ko si Senator Chis eh. Kung pati ba ako, nadamay na naman dyan sa akusasyon na yan. Hindi, walang ganyanan. Wag natin lalahatin. Siguro banggitin niya na kung sino yun, para at least magkasagutan na sila. Message nyo po kay SP Cheese. Yun na po yung message nyo kay SP Cheese, bilang kaibigan. May ano? Mensahe nyo po kay SP Cheese. Basahin. Message nyo. Yes, sir. Mensahe. Yes, sir. Okay. SP Cheese Escudero, your friend. Hindi na kailangan yun, papumbira. Ako na naman ituto. Baka mamaya magagalit sa akin. Hindi, sa akin lang talaga. Sinabi ko na, di ba? Kung meron siyang nalalaman, ituro niya na kung sino. Para hindi naman nalalahat. Sir, Yun ang message. Kaugnay lang din po yan si Baguio Mayor Benjamin Magalong, no? Very vocal din po siya dito sa mga sinatawag nga pong kontratistang mga kongresista. And sinasabi po niya, even daw yung ginagamit na ng mga mababatas, kahit yung mga asawa o anak nila bilang peking contractor. Tapos may mga contractor ginagamit ng mga congressman daw bilang front. Meron din pa nga dyan, binibigyan daw ng royalty yung mga front contractor. Una-una, no, pag sinabi mong congressman, sapul yung Senate, sapul yung House, no? Pero kaya lang, ang tao, pag sinabi mong congressman, House ang tinitignan. Alalahanin natin na pag sinabing congressman, kasama yung Senado dyan. Di ba? Pero kay Mayor Magalong, alam nyo, si Mayor Magalong, matagal ko nang kilala yan. Nakasama ko yan nung ako yung nasa DILG at PNP siya, sa SAP at saka sa CIDG. Ano yan, maginoong tao yan, de prinsipyo at lahat. Ang narinig kong huling interview niya, sinabi niya na naghihintay lang siya, napatawag siya ng kung sinong gagawa ng inquiry dito para mabanggit niya lahat ng detalye na yan. Pero sa pagkakakilala ko kay Mayor Magalong, alam niya talaga yan. Alam niyo, hindi nagbabluff yan. Pag sinabi niyang may pangalan siya, may pangalan siya. Pag sinabi niyang may detalye siya, may detalye siya. So, ako, hinihintay ko rin. Ako, sabik ako para marinig ko anong sabihin ni Benji. Dahil, alam mo, isa yan sa mga dapat talagang pakinggan natin. At ako, siguradong papakinggan ko siya. Sir, ano pong asahan namin kayo po bilang as Deputy Speaker and matagal nyo na rin po kilala si Mayor Magalong and yung sinabi po nyo na hindi po nang babluff yan, inihintay nyo po kung sino yung mga papangalanan niya. Kayo po ba, will you be supporting kung ano po yung mga ilalabas niyang ebidensya and wala pong sasantuhin kumbaga ang liderato ng Kamara? Siyempre, si Mayor Magalong, kasi galing sa CIDG yan, pag magpipresenta ng ebidensya yan, ready for filing yan. Diba? Kasi sa CIDG, ang papel ng CIDG sa PNP, sila naghahanda ng mga kaso. Sila gumagawa ng case build-up. So ano kaya ang ginagawa ni Mayor Magalong ngayon? Ako, I'm just speculating, di man naman kami nag-uusap pa recently. Tingin ko may case build-up siya dito sa mga ganito. Kasi marami siyang binabanggit na porsyento, binabanggit niya na hinukay dyan, imbis na 6 meters, 1 meter lang. May detalye talaga. At pag binanggit niya yung detalye yun, sigurado ako, may ebidensya siya doon. So naniniwala ko kayo, sir, na meron nga pong mga nasa 60 plus daw ng mga kongs or yung mga sinasabi po niya, yung claims po niya na may mga kongresistang kontratista? Kong and senators, yes. Huwag natin kalimutan, lagi may senador pag sinabi mong Kong. Alright.
Sir, let's go to